Exodo Kabanata 11. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipapadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. At sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipsyo, maging sa mga tauhan ng Paraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises kay Paraon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ni Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi pa maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatakulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang paningin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo iluluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka papakinggan ng Paraon kaya't gagawa pa ako ng kababalaghan sa Ehipsyo. Ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipsyo. Exodo Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ay siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sasabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliliit ang pamilya ay hindi makakaubos ng isang buong tupa. Magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o kambing ang isang taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang ika-14 na buwan at kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang inaalagang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste sa itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilisunin ninyo ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga paa, at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangan sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Pasko ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipsyo at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipsyo. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bagay na inyong tinitirhan. Lahat ng bagay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipsyo. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito, maaalala ninyo ang aking gawa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at ika-7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw naman na ito ay walang gagawa ng anumang liban sa paghahanda ng pagkain. Ang ipagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampalasa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga alipin, ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampalasa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 araw ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambahayan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita, saan man kayo naruroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo tinapay na walang pampaalsa. Tinawag ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa araw ng Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa, ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan, at isa man sa inyo ay lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipsyo at papatayin ang mga Ehipsyo.
Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste sa itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagiyang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupain ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit niyo ginagawa, sabihin ninyong ito'y paalala ng Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at sinagawa ang inutos ni Yahweh sa pamamagitan nila Moises at Aaron. Nang gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipsyo mula sa panganay ng paraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyong nagising ang paraon at ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipsyo sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y pinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipsyo, lumakad na kayo, sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo, dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing, baka umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng damit ng minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa ni alisin sa sisidlan. Pinasal nila iyon at umalis. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang alahas na pilak at ginto ng mga damit. Tulad ng inutos sa kanila ni Moises, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob ni Yahweh na sila igalang ng mga ito sa ganitong paraan na samsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Mula sa Rameses naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot, humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng mga pampaalsa sapagkat apurahan ng kanilang pag-alis sa Ehipsyo. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipsyo ng 430 na taon. Sa huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipsyo ang lahat ng lipi ng bayan ng Israel. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipsyo, kaya ang gabing iyon ay tinalaga nila sa pag-aalaala, sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy niyang gagawin habang panahon. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Pasko. Bawal kumain nito ang mga dayuhan, ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin ninyo kung siya ay tulina. Hindi rin maaaring kumain nito ang dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya mga upahang manggagawa. Ang korderong Pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit piraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay pagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhan nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangan tuliin muna pati ang kanilang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain ito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang utos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Ng araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipsyo ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. Exodo Kabanata 13. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat sa akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin ng bansang Ehipsyo. Mula rooy, inilabas kayo ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipsyo sa araw na ito, unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Hibita, Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa at ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw at sa panahong ito, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alala sa pagligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipsyo. Ang pag-alalang ito'y magiging palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi niyo malimutan ang mga utos ni Yahweh sapagkat inilabas kayo sa Ehipsyo sa pamagitan ng kanyang dakilang makapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-alaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Dadalhin ninyo
dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupain ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kaya rin ang lahat ng panganay na lalaking iyon ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa kung ayaw ninyong tubusin. Baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang anak ng inyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Paraon ay ayaw kayong payagang umalis sa Ehipsyo, pinatay ni Yahweh ang lahat ng kanilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanyang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo ilabas niya sa Ehipsyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Paraon ng mga Israelita, hindi sa daang patungong Filistia, siya pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa ang isip nila at magbalik sa Ehipsyo. Kaya sila'y pinagilid niya sa ilang patungo sa dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag-alis ninyo rito, dalhin ninyo ang aking mga buto. Umalis sila sa Sukot, tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinagdubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Exodo Kabanata 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-Harirot at Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalahin ng Paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi nyo malaman ang labasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at habulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ng aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating si Paraon ang balita tungkol sa pangalis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip at pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na tayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ni Paraon ang kanyang mga karwahing pandigma at mga kanyang kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwahing pandigma kasama rin ang lahat ng karwahe ng buong Ehipsyo. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon at hinabol nito ang Israelita. Nang nooy buong pagtitiwalang naglalakbay, hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pi-Harirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang nararamdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumayo sila kay Moses. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin ng Ehipsyo, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipsyo, ngunit tingnan mo ang mangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tignan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh, hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang karwahe. Papakita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos ay pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na ipinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita tumawid sa dagat na may nilakarang tuyong lupa sa pamamagitan ng tubig na parang pader.
Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbukang liwayway na ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy ng ulap, napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at sa pagbukang liwayway na numbalik sa dagat ng dati, ang mga Ehipsyo nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat na tabunan ng mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pamagitan ng tubig na pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Exodo Kabanata 15. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ang aking aawitan sa kanyang kinamtan dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe, kawal ng paraon sa dagat ng kanyang tinapon. Sa dagat na pula, inilibing ang mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat, sila'y natabunan tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan, dinurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming natutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumaliw, kailan may tumigas. Wika ng kaaway, habulin ko sila't huhulihin. Kayamanan nila'y aking sasamsamin. At sa tabak kong hawak, sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangaglunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Ang mga himalay di mapantay, sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iyunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa inyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay, tungo sa lupaing banal sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig at takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Pilisteo nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagyambal, matatapang sa Moab sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw, ng kapangyarihan mo'y kanilang namalas. Nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa sanktuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos, ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig na tabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantalang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding tamborin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karawahit ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglakbay ngunit wala pa silang makitang tubig. Sa wakas dumaan sila sa batis ng Mara ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag itang batis ng mapait. Nagreklamo kay Moises sa mga Israelita, ano ang inumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, tinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises, inahagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay 12 taon at 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng balon. Exodus Kabanata 16. Mula sa Elim nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas ng Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin,
sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng mga bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble ang karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pagkikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na sa Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi laban sa amin. Sapagkat sino ba kami na pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gabi ng direksyon. At bigla na lamang nilang nakita ang ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtakip silim bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yun. Kaya nagtanungan sila, ano to? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salup bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita at kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng konti ay hindi naman kumulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakarinig kay Moises kinabukasan, inuot at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umaga namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan, pag init ng araw ito'y natutunaw. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salup para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Pinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin at hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at ito hindi nasira at hindi inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga, kaya wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayo'y mamumulot niyan, ngunit sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Ngunit na araw ay mayroon pa ring lumalabas sa bukid para mamulot, ngunit wala siyang makuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo, akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo sa araw ng pamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas at mula noon nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Manna ang itinawag ng mga Israel, pagkain pinupulit nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salup ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salup ng mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at apo, gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises. Inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng manna. Manna ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salup ay katumbas ng higit sa 4 na litro. Exodo, Kabanata 17. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Ba't kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ng kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw ng mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw?
pati mga anak namin at mga alagang hayop. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sagot ni Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod at ihampas mo sa ilog Nilo. At lumakad kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na ito'y pinangalanan niyang Massa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubukan nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama niya sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol para nakataas ang mga kamay ni Moises. Nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa paglubog ng araw. Dahil dito natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag yung si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Exodo, Kabanata 18. Nabalitaan ni Jethro, binan ni Moises at pari sa Midian, ang ginawa ni Yahweh kay Moises at sa mga Israelita, kung papaanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ay ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gershom ang pangalan ng una, sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupain ito. Ang pangalawa naman ay Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno, iniligtas niya ako sa tabak ng Paraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa kinakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Kaya sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa binan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon ay nagkumustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa mga Ehipto. At kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita, isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa nila sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpala sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Patunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos, dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang pinuno ng Israel. Kumain sila kasalo ang binan ni Moises. Kinabukasan naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari pong lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag dalawang tao ang pinagtatalunan, dumalapit sila sa akin, sinasabi ko naman sa kanila kung anong mga katuwiran. Bukod doon, ipinapaliwanag ko sa kanilang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong papayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan, mga tuntunin. Ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di susuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa 5,000, daan-daan, 5,000, 10,000 at 10,000. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mga mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganon din ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madili pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang binan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan, ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa 1,000,000, sa daan-daan, sa 5,000 at sa 10,000. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila ay ang lumulutas sa malilit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan.